Nagsimula ang pelikula sa mainit at tuyong lupain ng Texas, sa gitna ng disyerto. Makikitang naglalakad ang isang grupo ng mga itim na lalaking alipin na nakagapos, sugatan at pagod, habang sila'y pinamumunuan ng malulupit na magkapatid na slave traders na sina Ace at Dickie Speck. Ang tagpong ito ay naganap 2 taon bago sumiklab ang Civil War noong 1858. Isa sa mga alipin ay si Django, isang lalaking pilit na pinanghahawakan ng pag-asa kahit matagal na siyang nahiwalay sa kanyang asawa na si Brumhilda von Shaft. Matapos silang paghiwalayin at ipagbili sa magkaibang amo. Habang naglalakbay ang grupo sa gitna ng gabi, bigla silang hinarang ng isang misteryosong lalaki sakay ng karwahe. Siya ay si Dr. King Schultz, isang Aleman na dating dentista ngunit ngayoy isang bounty hunter. Agad siyang tinutukan ng baril ni Ace at inutusang ipaliwanag ang kanyang pakay o haharap siya sa kamatayan. Sa halip na matakot, kalmadong ipinakilala ni Dr. King ang sarili bilang isang pagod na manlalakbay na naghahanap umano ng 2 slave trader na tinatawag na Speck Brothers. Ngunit ang totoo, may mas malalim siyang dahilan. Hinahanap niya ang 3 kriminal na kilala bilang Brittle Brothers at may alam si Django tungkol sa kanila. Isa-isang sinuri ni Dr. King ang mga alipin gamit ang kanyang lampara hanggang sa matagpuan niya si Django. Nang makumpirma niyang kayang kilalanin ni Django ang Brittle Brothers, tinangka niyang bilhin ito, ngunit tumanggi si Ace. Dahil wala nang ibang pagpipilian, mabilis na binaril ni Dr. King si Ace sa ulo. Nadamay rin ang kabayo ni Dickie dahilan upang maipit ito sa lupa. Iniwan ni Dr. King ang iba pang alipin. Hinayaan silang maghigante. Habang isinama niya si Django, binigyan ng baril, kabayo at kalayaan. Kinabukasan, dumating sila sa Daughtry, Texas, kung saan unang beses nakita ng mga tao ang isang itim na lalaking nakasakay sa kabayo. Nagdulot ito ng gulo lalo na nang pumasok sila sa isang bar na para lamang sa mga puti. Tinawag ng may-ari ang sheriff, ngunit bago pa makagalaw ang opisyal, pinatay siya ni Dr. King. Nang dumating ang marshal, ipinakita ni Dr. King ang isang opisyal na dokumento, isang warrant na nagpapatunay na kriminal ang sheriff. Dahil dito, wala nang nagawa ang marshal kundi bayaran si Dr. King ng gantimpala. Sa gabing iyon, nalaman ni Dr. King ang kwento ni Django at ng kanyang asawang si Brumhilda, isang babaeng pinalaki ng Aleman at marunong magsalita ng kaunting German. Dahil dito, lalo siyang naantig at nagpasya siyang tulungan si Django. Naglakbay sila patungong Tennessee upang hanapin ang Brittle Brothers. Nagkunwari si Django bilang valet habang si Dr. King ay isang mayamang negosyante. Sa plantasyon ni Big Daddy, natunto nila ang mga Brittle Brothers na nagpapahirap sa mga alipin. Isa-isang pinatay ni Django ang magkakapatid, hindi lang bilang paghihiganti, kundi bilang hustisya. Matapos nito, inalok ni Dr. King si Django ng isang kasunduan. Tutulungan siyang hanapin si Brumhilda, kapalit ng pagtulong ni Django sa panghuhuli ng mga kriminal. Sinanay niya si Django sa pagbaril, bilis, galaw at eksaktong tama. Sa maikling panahon, naging isa si Django sa pinakamabilis na gunman sa Timog, the fastest gun in the South. Pagkaraan ng maraming linggo ng bounty hunting, nagtungo sila sa Mississippi, kung saan nalaman nilang si Brumhilda ay alipin ng isang makapangyarihang lalaki. Si Calvin Candy, may-ari ng pinakamalaking plantasyon ng bulak sa bansa. Dahil imposibleng bilhin si Brumhilda ng diretsyo, gumawa ng plano si Dr. King. Magpapanggap silang mga negosyanteng gustong bumili ng isang Mandingo fighter, isang malupit na laban ng 2 alipin hanggang may mamatay. Tinanggap ni Calvin ang alok na $12,000 at inimbitahan sila sa kanyang pribadong villa kung saan nakakulong ang pinakamalalakas na Mandingo fighters. Doon nalaman ni Dr. King ang mahalagang katotohanan. Nandoon si Brumhilda. Binalaan niya si Django, huwag magpadala sa emosyon. Dahil ang susunod nilang hakbang ay mas mapanganib kaysa sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Kung nais ni Django na muling makita ang kanyang asawa, kailangan muna niyang tiisin ang impyernong kanyang kahaharapin. Habang nasa daan sina Django at Dr. King Schultz, bigla nilang nasaksihan ang isang nakakakilabot na tagpo. Nahuli ng mga slave tracker ni Calvin Candy ang isang tumakas na Mandingo fighter na nagngangalang D'Artagnan. Pagod, sugatan at halos wala ng lakas, nakiusap si D'Artagnan kay Calvin, sinabing hindi na niya kayang makipaglaban. Ngunit walang awa si Calvin. Sa halip na kaawaan pinahiya niya ang lalaki, tinanong kung alam ba nito ang ibig sabihin ng reimbursement at ipinamukha ang kabiguan nito bilang mandirigma. Tinangka ni Dr. King na iligtas si D'Artagnan sa pamamagitan ng pag-aalok ng $500, ngunit mabilis na pinigilan ni Django. Alam niyang masisira ang kanilang cover. Sa halip na patawarin ng Mandingo fighter, iniutos ni Calvin na palayain ang 2 mabangis na aso. Sa harap ng lahat, nilapa at kinain ng buhay si D'Artagnan. Hindi kinaya ni Dr. King ang kalupitan,
Tumalikod siya. Dahil kahit isa siyang bounty hunter, may konsensya pa rin siya. Pagdating nila sa pribadong villa ni Calvin, nakilala ni na Django at Dr. King ang kanyang kanang kamay na si Stephen. Agad nitong kinuwestiyon kung bakit pinapayagang sumakay si Django sa sariling kabayo. Isang pribilehiyong hindi kailanman ibinibigay sa isang itim na lalaki. Kahit ipinaliwanag ni Calvin na malaya na si Django, hindi pa rin ito matanggap ni Stephen. Nang tanungin ni Calvin kung nasaan ang babaeng aliping binanggit niya noon, isiniwalat ni Stephen na ikinulong ito sa isang mainit na bakal na kahon dahil sa tangkang pagtakas. Inutusan ni Calvin na ilabas ito dahil siya ang magsisilbi kay Dr. King ngayong gabi. At doon nabasag ang puso ni Django. Ang babaeng inilabas mula sa kahon ay walang iba kundi ang kanyang asawa, si Broomhilda. Pinigil ni Django ang sarili. Halos mabunot na niya ang baril sa tindi ng galit at awa, ngunit kailangan niyang manatiling kalmado upang mailigtas siya. Kinagabihan, dinala si Broomhilda sa silid ni Dr. King, takot at nanginginig. Inakala niyang may masamang mangyayari sa kanya, ngunit bigla siyang kinausap ni Dr. King sa wikang German. Doon niya ipinaliwanag ang lahat. Nang muling magkita sina Django at Broomhilda, hindi niya napigilang umiyak at mawala ng malay sa sobrang tuwa at gulat. Sa sumunod na gabi, sa isang ingranding hapunan, nagkunwari sina Django at Dr. King na interesadong bumili ng Mandingo fighter sa mataas na halaga. Dagdag pa rito, sinabi ni Dr. King na nais din niyang bilhin si Broomhilda. Pinagtawanan ito ni Calvin at ng kanyang pamilya. Isang alipin na kakamit lang, gugustuhin na agad bilhin. Sa harap ng lahat, inutusan ni Calvin si Stephen na ipakita ang mga peklat sa likod ni Broomhilda. Muntik nang sumabog ang galit ni Django, ngunit pinigilan ni Lara ang pagpapahiya. Napansin ni Stephen ang palitan ng tingin ni na Django at Broomhilda sa sandaling iyon. At doon nagsimula ang kanyang hinala. Nakumbinsi ni Stephen si Calvin na ang tunay na pakay ni na Django at Dr. King ay iligtas si Broomhilda. Galit na bumalik si Calvin sa hapagkainan, dala ang bungo ng isang aliping kanyang pinatay at hinarap ang dalawa. Tinakot niya sila, tinutok ang martilyo sa ulo ni Broomhilda. Wala nang lusot, umamin si Dr. King. Pinayagan silang kunin si Broomhilda. Kapalit ng $12,000, ngunit habang paalis na sila, inanyayahan ni Calvin si Dr. King na makipagkamay. Dahil sawang-sawa na siya sa kalupitan ni Calvin, tumanggi si Dr. King. Bilang banta, binigyan siya ni Calvin ng 10 segundo o papatayin si Broomhilda. Naubos ang pasensya ni Dr. King. Sa isang iglap, binaril niya si Calvin. Sa kasamaang palad, ang desisyong iyon ang nagdala sa kanyang kamatayan. Naiwan si Django upang harapin ang mga tauhan ni Calvin. Lumaban siya, ngunit napilitan ding sumuko ng mabihag si Broomhilda. Kinabukasan, ibinenta si Django sa isang mining company. Ngunit sa daan, ginamit niya ang talino. Nagkunwari siyang bounty hunter at nilinlang ang mga escort. Nang ibigay sa kanya ang baril, mabilis niyang pinatay ang dalawa at pumalik sa villa. Isa-isang pinatay ni Django ang mga tauhan. Kinuha ang papeles ng kalayaan ni Broomhilda mula sa bangkay ni Dr. King at nagpaalam sa kanyang kaibigan. Pagkatapos pinalaya niya si Broomhilda, pinatay ang natitirang kalaban at sinunog ang buong mansyon gamit ang dinamita. Sa huli, magkasabay na umalis sina Django at Broomhilda, sakay ng kabayo ni Dr. King habang sumasabog ang hasyenda sa kanilang likuran. Mula noon, nakilala si Django bilang the fastest gun in the South. At dito nagtatapos ang pelikula.